tayo ng sinigang na hipon. At nagpalita po ako ng kawali para ilagay natin yung hipon o yung cheese. Bali, bagay natin na palutuin ito hanggang sa mag-turn to orange or yung ating hipon. Bago tayo mag-gisa ng mga sibuyas at bawang. And antayin natin lahat na maging orange. At pag ganyan na po ang kulay ng hipon or shins, maglalagay tayo ng mantika para mag-gisa tayo ng bawang at sibuyas. Igilid muna natin yung ating hipon para makapag-gisa tayo. Lagyan natin ng sibuyas. Sorry, sibuyas lang pala yung lalagyan natin, walang bawang. Ayan, mag-gisa mo tayo ng sibuyas. After ng sibuyas, ilagay na lang natin yung kamatis. Para mas lumambot siya at lumabas yung katas ng kamatis. Kasi kung tatanggalin pa natin yung hipon dito sa pinaglulutuan, another hugasin na naman. Kaya isinantabi ko lang yung hipon. At pag malambot na nga po yung ating kamatis, pwede na natin ihalo ang hipon sa ating iginisang kamatis at sibuyas. At pwede na rin tayo maglagay ng tubig. Yan, bali 2 cups na water lang yung muna yung nilagay ko. Antay lang natin na medyo kumulo at mag-ilalagay natin yung iba pang mga ingredients. Takpan muna natin para mas mabilis ang pagkulo. At pag kumukulo ng ating hipon, maglagay na tayo ng paminta, shrimp cube, salt, at ilagay na rin natin ang siling, pati ang labanos. At naglalagay din tayo ng seasoning, magic sarap. One tablespoon na patis. Optional lang po yung patis. Depende sa panlasa nyo. At ang ating sinigang sa sampalok. Ayan.
ilagay na rin natin ang okra. Kayo, ano bang ulam nyo ngayong tanghalian? Nakaluto na ba ang lahat? Ayan, antayin natin maluto ang labanos at saka yung okra. At last natin nilagay yung kangkong para luto ng ating sinigang na hipon. At ilagay na natin ang kangkong kasi malambot na yung, medyo malambot na yung ating okra at saka labanos. Pag nagsisinigang tayo, hindi mawawala ang dahon ng kangkong. Madali lang kasing maluto ang kangkong kahit hindi mo siya masyadong pakuluan. At yan po, luto ng ating sinigang na hipon. Thank you for watching. Tara, kain tayo ng lunch.